niyo ba na hindi magandang gumawa ng madamihan na dulce de leche in can? Mm. Kasi before pandemic pa, nagtitinda na ako ng lata-lata nito. Tapos ginagamit ko rin siya para sa mga pastries, sa mga cakes. Ang nangyayari, pagka umabot na siya ng 2 weeks, pagka nagbukas ako, syempre gagamitin ko sa pastries, meron siyang milk solids or mga grainy na hindi naman pagka tinikman mo, yung grainy na yun, hindi naman siya matamis. As in, para lang siyang buhangin na hindi natutunaw. Ni-research ko yun, syempre. And ang lumabas doon, milk solids nga siya na napoproduce kapag na-expose yung nasa lata in high temp. Nangyayari, syempre, di sa pressure cooker. So, pag nagpe-pressure cooker ako, kung mapapansin niyo yung mga recipe ko before, nagpe-pressure cooker lang ako, nagta-timer lang ako ng 30 minutes to 40 minutes kapag ka nag-start ng mag-whistle yung pressure cooker. Kasi sinalang mo siya. Pagkasal mo sa kanya, saka ka palang magta-time kapag ka narinig mo na siya mag-whistle. 30 to 40 minutes. Kapag ka sumobra doon, okay na naman yun eh. Malapot na yun eh. Just, dulce de leche na siya. Ang pangit din naman yung mga shadowing dark. So, yung milk solids na yun, hindi siya natutunaw kahit anong gawin mo. Siyempre, tatanggalin mo siya, lalagay mo siya sa pastries, hindi magandang meron. Ginagawa ko, hindi siya nadadala sa strainer. Kahit yung fine sieve, meron pa rin nakakalusot at nakakalusot. Ang nakakasala lang sa kanya is cheesecloth. So, ang suggestion ko sa inyo, kapag gagawa kayo ng mga dulce de leche o nagtitinda kayo ng dulce de leche in can, huwag niyong pakuluan ng matagal. Yung sakto lang. Tapos, ay huwag niyo siyang i-stack hanggat maaari ng more than 2 weeks. Kasi kahit hindi mo siya napakuluan ng matagal, over time, dito sa lata, dito sa ilalim, pag binuksan mo yan, meron na yan ang kapal-kapal na ng mga greeny part niyan. So, wag. Hindi lang sa pressure cooker pwedeng mag-dulce de leche, no? Pwede ka mag-dulce de leche, ipapakuluan mo, syempre, mahagad nga lang sa gasol. Tatagal yun ng mga 3.5 hours to 4 hours, magiging dulce de leche na yan. Make sure lang na lagi siyang nakasubmerge. Yung lahat ng lata laging nakasubmerge sa tubig. Laging nakalubog. Ikaw naman ay nag-i-steamer. Matagal kang nag-i-steamer. Kitinda ka lang puto. Basta kahit anong i-steam mo. Pwede kang yung ilalim ng steamer mo, yung lagayan ng tubig, pwede mong ilagay yung mga lata doon. Magiging dulce de leche rin siya. Siyempre, dapat lagi nakasubmerge sa tubig. Yung sa steamer, nakasave ka na ng gasol, nakasave ka na ng time kasi sabay na siya dun sa ini-steam mo, di ba? Pwede ka rin dito, ipasok mo siya sa oven. Ganun din. Kung sakaling may binibake ka, malaki yung oven mo, sasabay mo siya doon. Basta, again, nakasubmerge sa tubig. Madaming way, basta mapakuluan mo siya ng matagal, magiging dulce de leche yan. So, yun lang, huwag kayong mag-stock ng marami. Kasi ay, magkakaroon nga siya ng ganun.